kasi magluluto naman tayo ng biko. At ito nga pong biko na gagawin natin ngayon ay napakaraming latik na toppings. Alam niyo yung latik, yung ganito o yung parang itinatoppings doon sa biko. Usually sa biko niyo yung nakikita. Gagawa tayo ng latik. So meron nga po pala ako ditong 200 ml ng pure coconut milk. Yan po yung gagamitin. At dito nga po, lulutuin muna natin yung ating latik na pan-toppings. Kasi po, napakasarap po talaga ng biko kapag marami pong latik na toppings, diba? Kasi nga po, minsan, pag umu-order tayo ng biko, di ba po, kadalasan yung toppings na latik ay konti lamang po talaga. So, dito nga po, sa kawali, syempre, pinakulo ko dito yung pure coconut milk. Naglagay nga po pala ako dito ng kalahating tasa ng tubig. Walang po, medyo satisfying pong gumawa talaga ng latik, mga mamsi. At habang hinahalo ko nga po pala ito, napakabango po talaga. Umaalingaso nga po dito sa bahay, yung amoy latik. At dito nga po, kung mapapansin nyo, malapit na pong maluto yung ating latik at naglabas na rin po siya ng sarili niyang mantika. Nung brown na nga po yung ating latik, hinango ko na nga po pala yan syempre. Po, yan ay nilagay ko sa strainer para naman po syempre matanggal yung excess coconut oil. So dito pa rin po sa same na pan, po syempre lutuin yung ating biko. Ito nga po pala malakit na bigas ay sinain ko na nga rin po pala yan. Pagkatapos, nilagyan ko po ito ng 150 ml pa ng pure coconut milk. At ito nga po, hinanaan ko na nga rin po pala yung apoy niyan para hindi naman po siya masunog. Bali, naglagay nga po pala ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla essence at dahil nga po yung gagamitin kong asukal ay kulay puti, nilagyan ko po ito ng food coloring na kulay brown. Nilagyan ko po ito ng konting color brown syempre para magmukha talaga siyang biko. At dito nga po naglagay ako dito ng asukal. Bale yung nagamit ko nga po palang asukal dito ay 3 kutsara lang muna kasi para hindi naman po siya ganun katamis. Pag hindi po masyadong matamis syempre yung biko ay hindi po siya nakakaumay. Okay, nahalo ko ito ng mabuti. Ito lang po talaga yung pinakamatrabaho sa paggawa ng biko. Yung paghahalo lang po talaga kasi nakangalay po talaga siya sa braso. Po, malapit nang maluto yung ating biko. Konting halo-halo na lang po at isang tumbling na lang ito maluluto na nga po yung ating biko. Nakaka-excited nga po ito dahil medyo matagal-tagal na rin po yung panahon. Nung last po na nakain talaga ako ng biko. At ito nga po kung mapapansin nyo, napakalakit po talaga ng aking nagawang biko ngayong araw. At ito nga po, pagkaluto po ng biko, ay agad-agad ko na nga po pala itong hinango syempre. At ito ay inilagay ko na dito sa aking lalagyan. Medyo malaki nga po yung napili kong lalagyan dahil wala po ako makitang maliit. Ayan na nga po at ready na po yung ating biko. At syempre lalagyan natin ito ng napakaraming toppings. Kasi po talaga kapag bumibili po ako ng biko or kumakain po ako ng biko, ay yung toppings po talaga kapag marami ituwang-tuwa po talaga ako niyan. Ako lang po ba yung ganun o kayo rin po ba? At syempre po, ito na nga po yung pinaka-paborito kong part ng aking pagluluto, ang kainan time syempre. Kaya naman po, nung ito ay aking natikman, napakasarap po talaga ng aking nagawang biko ngayong araw mga mams. At dahil nga po bare months na, saktong-sakto nga po pala itong panghanda ngayong darating na Christmas at darating na New Year. Dahil nga po ito ay malakit, may kasabihan po yung mga matatanda na kapag malakit daw po yung hinahanda sabi mo, nila ay mas malapit daw po ikaw sa swerte at mas malakit po yung swerte at didikit po sa'yo yung swerte. Pero syempre, samahan pa rin po natin ng sipag at tiyaga at hard work pa rin po. So yun lang po for today's video. Na-share ko lang po sa inyo kung paano po ba ako gumawa ng biko na maraming latik. Yun lang, bye!